Transport group na Piston magsasagawa ng strike sa March 19. Payout centers para sa pamamahagi ng ayuda sa tricycle drivers tinukoy na. Karagdagang siyam na OFWs nakalabas na ng Israel papuntang Taba border crossing. Malaking kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan sa bansa, pinuna sa pagdinig sa Senado. Mount Canlaon muling nagbuga ng abo kagabi, pasok sa 4 na local government unit, kanselado. Magsasagawa ng tigil pasada ang transport group na Piston dahil sa umano'y kanilang pagkadismaya sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng ekonomiya ng tensyon sa Middle East. Ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, nasa 100,000 umano sa sektor ng pampublikong transportasyon ang makikiisa sa kanila. Bukod sa Piston, makikiisa rin ang iba pang mga militanteng grupo para magsagawa ng noise barrage at walkout sa mga eskwelahan. Maglalabas ng 1.76 billion pesos ang lungsod ng Maynila para sa ayuda na ipamamahagi sa iba't ibang sektor sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Manggagaling ang pondo sa General Fund at Trust Fund ng lungsod. Ayon sa Manila Public Information Office, tinatayang nasa 330,000 na Manilenyo ang makikinabang sa ipamamahaging financial assistance. Ahatiin ang nakalaang pondo sa vulnerable sector, mga estudyante, uniformed personnel, healthcare workers at mga barangay. Siyam na mga overseas Filipino workers pa ang nakalabas ng Israel papuntang Taba border crossing ayon sa Department of Migrant Workers. Pagdating sa border, sinalubong sila ng mga kawani ng embahada at ng Rapid Response Team ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nasa 68 na mga Pinoy na ang nakalabas ng Israel. 25 sa mga ito ang OFW habang 43 naman ang mga turista, pilgrim at estudyante. Hanggang ngayon ay nananatili ang banta ng pag-atake ng Iran sa bansang Israel. Magtatapos ngayong araw ng Lunes, March 16, ang palugit kay Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang tugon sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung hindi magpapadala ng response ang pangalawang Pangulo, mapapaikli nito ang proseso ng impeachment ng ilang araw. So antayin po namin yon at the end of office hours ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next steps. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. Kung magpapadala naman ng tugon ang Vice Presidente, sasagot din dito ang complainants at endorsers sa reklamong impeachment sa loob ng 3 araw. At muli namang tutugon dito ang kampo ni VP Duterte sa loob din ng 3 araw o ang tinatawag na rejoinder. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga panawagang i-disqualify ang 2 miyembro ng kanyang defense team dahil sa posibleng conflict of interest. Ito'y matapos na ipakilala ng kampo ni VP Duterte ang mga miyembro ng kanyang defense team para sa kinakaharap na mga reklamong impeachment sa Kamara. Partikular na kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pagkakasama ni na Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak sa defense team. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Samantala ngayong araw, March 16, ang deadline para magsumite ng kanyang opisyal na tugon ang pangalawang Pangulo sa mga reklamong impeachment.
Nilinaw ng Malacanang na hindi matitigil ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga proyektong flood control kahit matapos ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natapos na ng ICI ang pagbuo ng ulat kaugnay sa kanilang investigasyon at naipasa na ito sa Office of the Ombudsman para sa susunod na investigasyon. Giit ng palasyo, hindi nagtatapos ang proseso sa pagtatapos ng gawain ng ICI. Ito ay dahil may kapangyarihan din ng Office of the Ombudsman at Department of Justice na magpatuloy ng karagdagang investigasyon kung kakailanganin. Naitatag ang ICI noong nakaraang taon bilang fact-finding body upang imbestigahan ang mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects, nasangkot sa mga paratang ng korupsyon na umabot sa bilyong piso. Nauna nang inihayag ng komisyon na magpapatuloy na lamang ang kanilang mandato hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon. Una sa napag-usapan ng Senate Committee on Basic Education ay kung ano yung mga ginagawang hakbang ng Department of Education kapag ganitong may nakikita silang insidente ng bullying, particular na sa mga pinupost sa social media, at kung ano yung ginagawa nilang pagtugon o pagtulong dun sa mga batang nabubuli o tsaka naman doon sa mga nambuli. Tiniyak ng Department of Education ang mas mabilis na pagtugon sa mga kaso ng bullying sa mga paaralan. Ayon sa ahensya, kapag may mga insidente ng bullying silang nalalaman o nakikita sa social media, Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na kumukwestiyon sa ordinansa ng Maynila para sa updated garbage collection fees. Sa desisyon ng SC Anbang, sinabi nitong walang legal standing ang petitioner na si John Barry Tayam na taga Las Piñas. Ang ordinansang inaprobahan ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso at Konseho ng Maynila ay aplikable sa mga negosyo, service agencies at mga residente ng Maynila. Binili ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ang bahay sa Germany na pinagsulatan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ayon sa kongresista, plano niyang ipreserba ang bahay at gawing museo para mapanatili ang makasaysayang lugar. Taong 1886 nang tumira si Dr. Jose Rizal sa Wilhelmsfeld habang siya ay nag-aaral ng ophthalmology sa University of Heidelberg. Hindi binanggit ni Congressman Leviste sa kanyang Facebook post kung magkano ang naging halaga ng bahay, pero sinabi nitong walang gastos dito ang gobyerno. Natagpuan ng mga tropa ng 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang naaagnas ng labi ng isang lider ng komunistang grupo matapos ang isinagawang pursuit operations sa Samar. Kasunod ito ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at miyembro ng New People's Army sa pagitan ng mga barangay Tabay at Kabalangan sa bayan ng Hinabangan noong nakaraang weekend. Ayon sa Office of Civil Defense, 52 barangay sa Negros Island ang nakapektado ng moderate to heavy ashfall dahil sa pagputok ng Bulkang Kalaon kagabi. 6:07 kagabi nang pumutok ang Bulkang Kalaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ito ay moderately explosive eruption na nagdulot ng forest fire na malapit sa buwangan ng bulkan. 10 bayan at syudad sa Negros Occidental ang nakakaranas ng moderate to light ashfall. Kabilang dito ang bayan ng La Casillana, Binalbagan, Moises Padilla, Kinigaran, San Carlos City, Himamaylan City, Isabela, Kabangkalan City, Ilog at Pontevedra. Yes, mataas pa ang gastos nila sa pag-produce ng gulay kumpara sa presyo na inaalok ng mga buyer sa trading post. Ayon kay Romeo Wagayan, isang magsasaka mula sa Abatan, Bugyas, umaabot sa 8 piso ang kabuang gastos sa bawat kilo ng gulay dahil sa labor, transportation at mga bayarin sa trading post. Pero sa kasalukuyan, umaabot lamang sa 4 na piso kada kilo ang presyo na inaalok ng mga buyer sa kanilang ani.